So after natin nakabinta sa ating mga manok, so yun nga, may nabawas dahil nakabinta tayo. So ngayon, meron na tayong sabay-sabay na napipisa. So may nabawas, meron nadagdag. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung ating mga sampin at saka yung ating mga basilan na napipisa. So kapag merong napipisa sa ating mga manok kasi, ito yung kumbaga, masaya tayo dahil yun nga, may coming tayo na pwede nating maibinta sa ating manukan. So this time ay ipapakita ko sa inyo yung ating basilan at saka bagong pisa ng mga sampin din po. So dito muna tayo sa ating sampin, sa ating basilan. Dito. So yan. So sabay-sabay sila lahat. Kunin ko muna yung inahin na. Maya-maya ipugad natin to, yan oh. Meron siyang 8. So may 5 na hindi napipisa. Yan. Okay. Tapos tingnan natin sa kabila. Meron ding mga sampin dito. Ilan kaya yung sisiw nito na napipisa? Yan oh. Yan. Sige nga. Kunin ko muna ang inahin. So out of 11, meron tayong 10 lang ang napipisa. So maya-maya ipugad na natin itong sampin ito. Yan oh. Pareho ang hitsura. Kasi pure ito na mga sampin. Okay. So sa likod, meron pa rin napipisa sa likod. Kasi back to back kasi itong yung breeding pen ko dito. Minsan kasi kapag may bumili sa akin, sa sobrang busy ko dito ay hindi ko na binibidyohan yung iba kapag mayroong mga buyer dito. Kasi nga, minsan, hindi lang kasi manukan yung ginagawa natin. Meron pa tayong trabaho. Meron pa tayong ibang pinagkaabalahan. So, sometimes, hindi natin talaga makuna ng video. So, dito, meron pa tayong basilan. Yan o. Ayan o. 2, 4. Ayan. Ayan o, basilan. 2, 4, 5. Basilan yan o. 2, 4, 6. 6 lang. But not bad. 6 lang. Okay. So, yun nga no, sabay-sabay na napipisa ang ating mga mga sisiw. Buti na lang, marami tayong kulungan. So, dito na side, so dito oh. So dito banda meron. Ito yung pinaka gusto ko na kulay ng isang basila no. Papakita, ipaklaro ko sa inyo. Klaro ba dili? Yan oh, ang ganda ng ng kanyang kulay. Sana may makuha pa tayong kulay na ganito na basilan. Yan oh. Yan mga sisiw niya out of 13. Parang 12 lang ata to. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Dalawa pa lang hindi napipisa. So 11 lang yung kanyang mga sisiw actually. Yan oh. So yung ama naman ito ay yun oh, sa labas. So yun yung ama oh. Yung naglakad. Hindi na makita siguro. Ayan oh, malaki rin. Pero yung gusto ko sana na kulay, yung tulad nung isa. So ngayon, ipugad na natin to. Ipugad natin yung isa. Ito yung, dito natin ilagay yung isa. Yan, mga sisiw. 2, 4, 6, 8, 11 lang nga.
ang inahin. Okay. Ayan oh, mga sisiw niya. 11. So, pugad na natin to. Yan oh. Klaro ba? Ayan oh. Let's go, let's go. Yan. Picture. Tapos sunod yung isa na naman. So, kunin natin yung isa. So, yun no, yung ama, nung bagong pugad natin na una. Hindi lang kasi klaro eh. Pero malaki siya na manok. Yan. So dito marami na tayong mga manok kasi yung iba dito pinipilian ko pa yung yung ibang kung alin yung pwede natin gawing breeder. Kasi nga mga 2 years from now siguro yung ibang breeder natin na basilan ay pwede na nating papalitan sila. Kasi mahina na yung mga itlog kapag mga 2 years from now. Yung ating sampin medyo bata pa, yung ating Shamu Hazel bata pa yan oh. Bata pa so yan. So, ngayon pa lang, magpili na tayo na pwede natin gawing pang breeder. So, dito tayo sa likod. So, yun nga, yung ating manukan, pinaka-importante sa lahat. Yan o, ako ng tubig. Dito. Dito, may tubig tayo. Malapit lang sa ating manukan. Yan o, tubig. So, lagi akong nagpapalit ng malinis na tubig sa ating manok kasi yun yung pinaka-importante. So, sa mga nagtatanong pala sa akin kung kumusta na daw yung manok ko, ganun pa rin. Maraming bumibili. Always tayo na short sa supply. Dumadami yung ating mga manok. Wala namang sakit. Walang problema sa ating manukan actually. Ayan. So, ngayon, yung isa naman yung kukunin natin. So, yan meron tayong 8. Kanina 11 plus 8. So 19 na. Ayan. So dito na ilalagay yung isa. Yan mga. So ito naman yung ginagamit ko na rooster dyan Ito, malaki to. Yan. Ito yung ginagamit ko. Ito yung ginagamit ko dyan na rooster. So yan yung parents nila. Ito at saka yan Yan. Yan yung parents niya. Yan yung inahin. Ito yung tandang na ginagamit ko ito.
Itong tinatawag na manok Pinoy. Yan. Yung isa, iba din yung po yung tandang na ginagamit ko. Yan. So halos puno yung ating kulungan ngayon Okay. Dito, meron pa dito 10. Ayan Gustong kumain ata. Yan. So may atobe vitamins yan. Tapos may pizza talaga yan. Kung kailan talaga na-hatch yan para malaman natin ang pagpresyo ng ating mga sisiw. So ito naman yung mga sampin Actually ako sa sampin ko na ang dami niyang itlog. Yan, ang lakas lang mag-itlog pala ng mga sampin. Kumpara sa ating basilan kasi nasa 8 lang, 12, 10. Ang sampin kayang umabot nila ng 15 sa isang itlog. Kapag yung edad nila nasa mga 1 year pa mahigit. Lang. Yan daming sisiw ng sampin Kaya yan ang nagustuhan ko sa sampin kasi yung lakas silang mangitlog. So nakita nyo ba nung may video tayo sa isang sampin na yung kanyang mga sisiw, out of 20 na kanyang itlog, bali 19 yung napipisa. So ganun talaga ang sampin kapag hindi pa masyadong matanda. So malakas talaga silang mangitlog. Kaya nga yung iba, pag umabot ng 3 years o 4 na taon na yung breeder mo, subject to cull na siya. Kasi mahina na mangitlog. So yung ating sampin naman medyo bata pa. Dito maingay kasi gusto ng pagkain. Lagyan natin. Pakainin natin dito kasi sobrang ingay. Ang ingay-ingay. Malapit na sila mag 1 month. So yan lang po yung update sa ating manukan.